Good morning po sa inyo lahat. Good morning! So isa mapagpalang umaga po at good morning din po sa ating officer. Salamat sa mga pagkakataon na binigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon ng pagnilay-nilay ng magandang balita. So kumusta naman po kayong lahat? Okay na po! So mabuti naman, salamat sa Diyos at lagi kayong mabuti. Amen? Amen! Praise the Lord. So bago po tayo magsimula, sino po ba yung mga gustong mag-request ng prayer? Pwede nyo pong isulat sa papel. May mga di ba may mga ballpen kayo, mga Bible? So, para maipag-pray po natin. So, pwede po kayong magsulat, tapos ipag-pray po namin yan. Mas maganda kasi yung sama-samang nananalangin. Powerful po. Amen? So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. So yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat narito, Panginoon. Salamat Ama sa pag-comfort nyo sa bawat narito sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa protection na ipinagkakaloob mo sa bawat isa na narito, Panginoon, sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa guidance, sa protection, sa good health, sa long life, sa mga biyaya na natanggap ng bawat isa. Thank you, Father God, na ikaw ang nangungusap sa bawat isa, na ang bawat isa ay hindi punong-puno ng pag-asa sa kanila, sa bawat isa, Panginoon, na ang bawat na narito, Panginoon, ay hindi mawawalan ng pag-asa, bagkos na umasa lamang sa iyo, Panginoon. Thank you, Father God, sa mga narito, Panginoon, na lagi mo silang ginagabayan, tinuturo ang tamang kaalaman upang sila'y manatili silang maging mabuting tao dito sa lugar na ito. Thank you, Father God, sa mensahe na kailangan na yung mga anak right now, in the name of Jesus Christ of Nazareth, ng bawat salita na mapapakinggan nila ay maisabuhay at punong-puno ng biyaya, pag-asa at tagumpay. Salamat, Ama. Sa iyo lamang ang papurit pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So, good morning po sa ating lahat ulit. Good morning! Amen. Praise the Lord. So, pwede po natin buksan ang ating Biblia. Pag-uusapan po natin, ipinagmamalaki ang pagkilala sa Panginoon. So, mababasa po natin yan sa Jeremiah 9 verse 24. So, pwede po natin buksan ang Jeremiah chapter 9 verse 24. Sinasabi po dito sa okay na po? Nakita na po? Okay, praise the Lord. Kung gusto niyo pa po ng flyer, di ba, dinadalaw kayo ng mga kamag-anak ninyo? So, yung flyers po na ibibigay ko, pwede niyo pong ibigay sa kamag-anak niyo, at least makapunta sila doon sa church, para at least maipagdasal din kayo. Amen? So, kailangan kasi, bawat tao, mayroon pong nag-i-intercede. Ibig sabihin, nag-i-intercede, nagdadasal para sa kaligtasan, para sa proteksyon ng bawat isa. So, kailangan bawat tao may nagdadasal po. Kaya kailangan yung mahal nyo sa buhay, ipinagdadasal kayo. Amen? So, kailangan po na makarating sa kanila yung salita din ng Diyos. Na hindi lang dapat kayo ang nakakaalam, buong pamilya dapat ang nakakaalam ng salita ng Panginoon. Amen? So, kaya nga, okay na po, natingnan na po. Jeremiah 9 verse 24, sabi niya dito, datapat, ipinagmamalaki ito na ipinagpupuri na mayroon tayong pangunawa na makilala ako na ako ang Panginoon, na nagsasagawa ng kagandahang loob, katarungan at katuwiran sa lupa. Sapagkat sa mga ito, ako ay nalulugod, sabi ng Panginoon. So, kapag po tayo ay nakilala natin ang Panginoon, kinikilala natin siya, nalulugod ang Panginoon. Amen? Amen? So, praise the Lord. Kaya nga ito yung sinasabi sa banal na kasulatan, na ito yung halaga ay hindi matatagpuan sa mga nagagawa or katarungan o karunungan ng tao o kayamanan ng tao. Yung pagkilala sa Panginoon, hindi ito makikilala mo sa pamamagitan ng, di ba, yung ibang tao dito sa sanlibutan, nakikilala ang tao dahil sa katanyagan or karunungan or kaalaman or posisyon. Ngunit ang pagkilala sa Panginoon, ito ay tunay na ugnayan natin sa Kanya. Hindi natin kailangang gamitin ang kapangyarihan ng karunungan ng tao.
bagkos na sinasabi niya rito sa banal na kasulatan, na ito yung pagkilala natin, na ipinagmamalaki natin ang Panginoon sa ating buhay, na mayroon tayo kung bakit tayo ay punong-puno ng biyaya, punong-puno ng tagumpay dahil sa pagkilala natin sa Panginoon, na ito yung sinasabi sa banal na kasulatan na nagsisilbing paalala na tinutugunan ang mga espiritual na katangian kaysa makamundong mga nagagawa. So, ibig sabihin, ang pagkilala sa Panginoon, ito ay mahalaga. Ang pagkilala sa Panginoon ay mahalaga kaysa mga bagay dito sa sanlibutan. Bakit ang mga bagay sa sanlibutan? Dahil yung mga bagay sa sanlibutan, kung ating binibigyan ng halaga, kaya ang mga tao ay nagkakasala dahil sa pag-a-acquire ng mga bagay dito sa sanlibutan. Amen? So kung tayo ay kinikilala natin ang Panginoon, maiiwasan natin ang pagkakasala, pagkagawa ng kasalanan, dahil ang kinikilala natin ang kalooban ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi niya tinuturo sa atin na gumawa tayo ng kasalanan. Hindi niya tinuturo sa atin na tayo ay mapahamak. So ang Panginoon, ito yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga sinasabi pa niya na ipinapahayag dito na ang pagkilala sa Panginoon sa pamamagitan ng tamang ugnayan sa Kanya, na mahalaga na dapat may ugnayan tayo sa Kanya. Amen? So ano nga ba yung tunay na karunungan? Ang karunungan na alamin natin ang Panginoon. Ito ang tunay na karunungan na nagmumula sa Panginoon, at hindi ito na sinasabi sa banal na kasulatan. Ang pagkilala sa Diyos na pinapahalagahan ng mundo ay ang kayamanan. So, ang mahalaga, ang makilala natin ang Panginoon, dahil ang pinahalagahan ng tao dito sa sanlibutan yung mga pag-acquire nila ng kayamanan, pag-acquire nila ng mga ari-arian, pag-acquire nila ng mga bagay na nakikita dito sa sanlibutan. Pero ang sinasabi dito sa banal na kasulatan, na pinapahalagahan ng Diyos ang pinakamahalagang bagay na maaring ipagmalaki ng isang tao, ang pagkilala sa Panginoon. So, ang pinakamahalaga na makilala natin ang Panginoon, hindi mahalaga para sa Panginoon na marami tayong ari-arian or marami tayong mga bagay dito sa sanlibutan. Dahil ang mga bagay sa sanlibutan, temporary lamang yan. Hindi yan mahalaga para sa Panginoon. Ang mahalaga sa Panginoon, yung makilala mo siya. Dahil kapag nakilala natin ang Panginoon, maiiwasan nating gumawa ng kasalanan. So kaya nga nagkakagawa ng kasalanan yung mga tao, dahil ang kinikilala nila yung mga bagay dito sa sanlibutan. Ano yung kinikilala nila? Kailangan nila magkaroon ng sasakyan. So ngayon yung iba gumagawa sila ng masama para ma-acquire nila yung mga bagay na ganon. So ang tinuturo ng Panginoon, kilalanin natin siya. Iyon ang mahalaga, na dapat kilalanin natin siya, na ito yung dapat nating ipagmalaki. So kaya nga ito'y sinasabi, ano pa ang dapat nating malaman? So dapat natin malaman, kung kinikilala natin ang Panginoon, magiging katulad tayo ng karakter ng Panginoon. Ibig sabihin yung mga katangian na mayroon ng Panginoon, magiging ganun tayo kung kinikilala natin ang Panginoon. Amen? Amen. So kaya nga't mahalaga na sinasabi dito, ang katangian, ito yung karakter ng katangian ng Panginoon, ng kabaitan, katarungan at katuwiran. Ang Panginoon ay mahabagin at makatarungan. Nais niyang ipakita sa kanyang mga tao ang kanyang nais niyang ipakita sa atin ang pagkatao ng Panginoon. Ano ba ang katangian ng Panginoon? Ang katangian ng Panginoon ay may pag-ibig. Kung may pag-ibig tayo, hindi natin kayang gumawa ng masama. Dahil alam natin, sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang magsinungaling. Sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang magnakaw. Sa pag-ibig ng Diyos, hindi natin kayang pumatay. Dahil may pag-ibig tayo, may pag-ibig na in-impart ang Diyos sa atin. Ang pag-ibig ng Diyos, gusto niya ang lahat ng kanyang mga anak ay maging mabuti. So kaya nga iyan yung pag-ibig ng Diyos na binibigay niya sa atin. Ito yung katangian na dapat makita sa atin bilang mga nakakakilala sa Panginoon. So kaya nga't mahalaga na tayo ay lagi tayong nagninilay-nilay ng magandang balita. Kaya yung mga books ninyo, mga Bible, so dapat lagi natin yang pinagninilay-nilayan. Tulad na lamang sa halimbawa,
sa halimbawa ng kabutihan or karakter ng Panginoon tulad ng pagpapakita ng kabutihan, kabaitan ng Panginoon Jesucristo sa kanyang habag. Mababasa po natin yan sa Mateo 14 verse 14 na sinasabi dito, sinasabi ng banal na kasulatan sa Mateo 14 verse 14, nang lumusong ang Panginoon Jesucristo at makita ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang kanilang mga may sakit. So dahil dito sa habag, ito yung makikita natin bilang katangian ng Panginoon Jesucristo na siya'y nahahabag sa mga may sakit. So ibig sabihin, kapag tayo'y may pagkakakilanlan sa katangian ng Panginoon Jesucristo, nahahabag tayo sa mga tao. Tulad ng Panginoon Jesucristo, nahahabag siya sa mga may sakit, kaya niya pinagaling ang mga may sakit. So dahil dito, ito yung katangian ng Panginoon Jesucristo na nagpapagaling siya. Sapagkat siya ang nagpapagaling dahil siya ang nagdala ng ating mga kasalanan. Siya ang nagdala ng ating mga sakit para tayo ay walang magiging sakit. Amen? Amen. Siya po ang nagdadala ng ating sakit dahil sinasabi nga niya sa kanyang banal na kasulatan, siya ang nagpapagaling ng mga may sakit. So, ibig sabihin, kapag alam natin ang ugnayan natin sa Panginoon, nakilala natin ang Diyos na siya ang nagpapagaling, kapag nagkakasakit po ang mga tao, ano ang dapat nating suriin sa ating sarili kapag nagkakasakit? Manalangin po. Amen, manalangin. So ngayon po, kapag po tayo nagkasakit, suriin natin kung saan tayo nagkasala, kung saan tayo nagkamali, kung sa ano ang nagawa nating kasalanan. Dahil sinasabi niya sa 1 Peter chapter 2 verse 24 na siya ang nagdala ng ating mga kasalanan sa ibabaw ng krus para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat sa katawan, tayo ngayon ay gumaling na. So, ibig sabihin, ang bunga ng kasalanan kung bakit nagkakasakit ang mga tao dahil sa kasalanan. Tama? Amen. Amen. Praise the Lord. So, kaya kapag tama ang ugnayan natin sa Panginoon, hindi tayo magkakasala. Amen? Amen. Dahil mayroon tayong banal na espiritu, binigyan tayo ng banal na espiritu ng Diyos na mayroon tayong pagpigil sa sarili. Binigyan tayo ng kapangyarihan para pigilan ang ating sarili na hindi tayo gagawa ng kasalanan. Kaya kung mayroon tayong ugnayan sa Panginoon, hindi natin kayang gumawa ng kasalanan. Since na andito na po tayo ngayon dito sa lugar na ito, ano man po yung ating nagawang kasalanan, kailangan po nating i-confess sa Panginoon. Kailangan po natin na tayo magtapat dahil walang pagpapatawad kung walang pagtatapat. So, ibig sabihin, ano ang patatawarin sa atin ng Panginoon kung hindi mo inaamin ang kasalanan? Amen? So, kailangan natin aminin natin ang ating kasalanan para tayo ay mapatawad. Dahil sabi ng Panginoon, siya ay mahabagin. Kung tayo nagtatapat sa ating mga kasalanan, tayo lilinisin sa lahat ng ating mga kalikuan at tayo patatawarin at higit sa lahat, wala nang hadlang para ibigay sa atin ang biyaya ng Panginoon. Sapagkat ang kasalanan ang humahadlang kung bakit hanggang ngayon nararanasan ng kahirapan, nararanasan ang sakit, nararanasan ang mga problema. Ibig sabihin, nasa atin ang pagpili kung bakit tayo ay nasa sitwasyon na kinalalagyan natin. Tama? Or tama-tama? Tama. Amen. Praise the Lord. Purihin ang Panginoon. So kaya nga, iyon yung mahalaga na dapat alam natin ang salita ng Panginoon. So ano pa ang tinuturo sa atin bilang mga anak ng Diyos? Na ipagmamalaki lamang natin ang pananampalataya natin sa Panginoon, ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Pangatlo, binibigyan tayo ng delighting in God's way. So, ibig sabihin, ito yung nagagalak sa mga daan ng Diyos. Ito yung sinasabi na banal na kasulatan na hindi nalulugod ang Diyos sa mga taong mapagmataas, kundi sa mga taong naghahangad ng makilala siya at mamuhay ayon sa kanyang mga paraan. So yan, nalulugod ang Diyos sa atin kapag ang daan ng Diyos ang tinatahak natin. Amen? Amen. So, nalulugod ang Diyos sa lahat ng
ginagawa natin na ito ay nakalulugod sa kanyang paningin. Kaya nga sinasabi niya sa banal na kasulatan, sa Philippians 3 verse 8, sabi niya, higit pa rito, itinuturing kong kawalan ang lahat dahil sa napakalaking halaga ng pagkakilala ko sa ating Panginoon Jesucristo sa aking Panginoon. Dahil sa Kanya ay nawala ang lahat ng bagay. So ang mahalaga pala ay dapat mayroon tayong ugnayan sa Diyos. Okay lang na mawala yung mga bagay na nasa sanlibutan. Ano ba yung mga bagay sa sanlibutan na hinahanap ng mga tao? Ang hinahanap ng mga tao na bagay sa sanlibutan, kaya nagkakagawa ng kasalanan ng tao, hinahanap nila ay mga ari-arian. Hanap nila ay mga relasyon. Hanap nila ay mga, kahit may asawa na, naghahanap pa ng asawa pang iba. So kaya nga, napapahamak. Bakit wala sumasagot? So kaya nga, kung nasa tama tayong pagkakilala sa Panginoon, kung ano ang mayroon sa atin, pinapahalagahan natin, hindi na tayo naghahanap ng iba pa. Kung may asawa na kayo, wag na kayo maghahanap ng iba pang asawa. Amen? So kaya nga, ano ang nangyari sa iba? Nakakulong. Oh, kaya sino ang may kasalanan? Amen. So kaya nga, maging ano po tayo, maging kontento sa anong mayroon sa atin, dahil ang pinakamahalaga sa Panginoon na sinasabi niya na makilala natin siya. Kung kilala natin siya, kung ano man ang mayroon na pinagkatiwala sa atin, aalagaan natin. So ibig sabihin, huwag na tayo mag-acquire ng mga bagay na alam naman natin na makakasasama sa atin. So, ang gusto ng Panginoon na makilala lamang natin siya sa pamamagitan ng ano? Pagbabasa ng Biblia. Amen? Sino nagbabasa ng Biblia dito? Praise the Lord. May mga nagbabasa, purihin ng Panginoon. So, kaya nga mahalaga na tayo laging nagbabasa ng Biblia dahil ito yung kailangan na dapat nating matutunan, sapagkat sinasabi pa nga ni Apostol Pablo, sabi niya sa Philippians 3 verse 9, sabi niya na dito, at masumpungan sa Kanya na hindi ang aking sariling katuwiran na nagmumula sa kautusan, kundi yung sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, ang katuwiran na nagmumula sa Diyos na salig sa pananampalataya. So ang ipagmamalaki natin yung katuwiran na mula sa Diyos, at huwag nating ipagmalaki yung katuwiran na na-acquire natin sa mga tao. Amen? So kaya nga ito'y sinasabi na ang katuwiran ay hindi nagmumula sa pagsunod ng batas, ito ay pagsusumikap ng tao, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya natin sa Diyos. Amen? Amen. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos na natatanggap ng bawat mananampalataya sa pamamagitan lamang ng pananampalataya, at hindi ito sa pamamagitan ng gawa ng tao. So kaya nga ibig sabihin, kapag tayo nananampalataya, hindi na natin kailangang pahirapan ang sarili natin. So ibig sabihin, tulad ng iba, di ba? Sasabihin nila, kailangan kong maligtas. O ang iba, ginagawa nila, sinasaktan nila ang sarili nila, nagpapapako sa krus, at kung ano-ano pa. So ang kaligtasan dahil sa biyaya ng Diyos, siya ang gumawa, hindi tayo. Ano ang gagawin natin? Magbabasa at magpasalamat sa salita ng Panginoon na natanggap natin dahil sa biyaya, sa sakripisyo ng Panginoon tayo naligtas. Amen? Amen! Praise the Lord. So kaya iyan yung mahalagang mensahe na sinasabi. Ano pa ang sinasabi sa banal na kasulatan? Sa Philippians 3 verse 10, sabi niya rito, nais kong makilala ang Panginoon Jesucristo na malaman ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay at pakikibahagi sa Kanyang mga pagdurusa na naging katulad niya sa Kanyang kamatayan. So kaya nga ito'y sinasabi na ito yung matinding pagnanais ni Apostol Pablo na magkaroon ng matalik na karunungan, ugnayan sa Panginoon Jesucristo, na nais niyang
mararanasan niya ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng Panginoon Jesucristo, na ito'y nagdadala ng bagong buhay. Ito ay nagdadala ng sa pamamagitan nito tayo ay lumalago sa pananampalataya at maging higit na katulad ng Panginoon Jesucristo. Kaya nga ito yung paglalakbay ng mga mananampalataya at pagbabago sa pamamagitan ng parehong tagumpay at pagsubok na pagsunod natin sa Panginoon Jesucristo. Amen? Amen? Praise the Lord. So kaya nga't mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, na ito yung sinasabi pa sa Luke chapter 10 verse 42. Ngunit isang bagay ang kailangan at pinili ni Maria, tulad na lamang sa halimbawa ni Maria at ni Marta. Si Maria at si Marta, si Maria ay nakikinig ng magandang balita. Ngunit si Marta ay abalang-abala sa pag-aasikaso ng pagkain. So parang tulad natin mga tao. 'Di ba, ang mga tao ay abalang-abala sa paghahanap buhay. Abalang-abala sa pagkita ng pera. Kumita ng pera, yun ang nasa isipan ng mga tao. Tama? Pero ano ang sabi ng Panginoon? Kung makikilala mo siya, hindi ka na mag-iisip ng mga pera. Ang iisipin mo na magtiwala ka sa Panginoon tulad ni Maria. Si Maria, nung dumating ang Panginoon Jesucristo, siya'y nakinig ng tulad ng ganito. Umupo siya sa paanan ng Panginoon Jesucristo, nakikinig siya ng magandang balita. Ngunit ano ang sabi ng Panginoon kay Maria? Sabi niya rito, ngunit isang bagay ang kailangan at pinili ni Maria na ang mabuting bahagi na hindi aalisin sa kanya. Amen. Praise the Lord. So, ibig sabihin, mas mahalaga na nakikinig tayo ng salita ng Panginoon kaysa mga bagay na nakikita natin, tulad ng abalang-abala si Marta sa paghahanap buhay, pagpahanda dito sa sanlibutan. Ang pinakamahalaga na ating ginagawa na dapat makinig tayo sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, hindi naman ibig sabihin yan, iwanan mo na ang asawa mo dahil makikinig ka ng salita ng Diyos. Iiwanan mo na ang trabaho. Ibig sabihin yan, pag oras ng para sa Panginoon, ibigay natin ang 100% ang oras natin. Amen? Amen! So, iyon ang ibig sabihin na mayroon tayong oras. So, ano ba yung oras na binibigay natin sa Panginoon? 24 hours a day tayo. Sa 10% na oras, at least mga 3 hours na binibigyan natin ng pagnilay-nilay ang magandang balita upang ang lahat ng salita na mapapakinggan natin or mababasa natin, ito ay magiging direksyon natin ng pamumuhay para hindi tayo magkamali ng tinatahak natin dito sa sanlibutan. Amen? Amen! So kaya nga iyan yung sinasabi na mas pinuri ng Panginoon Jesucristo si Maria dahil siya ay tumugon sa panawagan na makinig ng salita ng Diyos. Kaya nga't ito'y sinasabi tulad na lamang na sinasabi ng Panginoon Jesucristo. Tumugon ang Panginoon Jesucristo kay Marta na magiling na sinaway ng Panginoon Jesucristo si Marta na tinawag ang kanyang pangalan ng 2 beses upang ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit na kinikilala niya na siya ay nag-aalala at nababagabag. Ngunit itinuturo niya na kaunting bagay lamang ang kailangan at ang pinili ni Maria ang tumutok sa kanya sa salita ng Panginoon na mas mahahusay at mas mahalaga sa lahat ng bagay. Kaya nga ito yung isang bagay lamang ang kailangan na dapat tayong makinig sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung kailangan ng isang relasyon sa Kanya kung saan ang pakikinig at pagtuturo mula sa Kanya ay nangunguna kaysa mga distraction. So mga distraction lamang yung mga bagay na ina-acquire natin. Kaya tayo nagkakasala dahil sa paghahangad natin ng mga bagay dito sa sanlibutan na hindi naman mahalaga. Amen! Amen? So kaya ngayon po, mayroon po akong katanungan sa inyo. Ang makakasagot po, 3 po ang pipiliin ko. Mayroon pong reward sa akin. Mayroon pong reward, pambili ng kape. So, ayun po.
ito yung mahalagang espiritual na kapakanan tulad ni Maria, ang mga mananampalatay tinawag na maglaan ng oras upang maupo sa paanan ng Panginoon Jesucristo at nakatuon sa kanyang salita at pahintulutan ang kanyang presensya na baguhin ang bawat puso ng bawat isa. So kaya nga't itinuturo nito sa atin na ang spiritual na pag-unlad ay nangangailangan ng intentional, sinasadya. So kailangan natin bigyan ng oras ang salita ng Diyos, na ito yung hindi natin dapat hayaan na wala tayong panahon sa salita ng Panginoon. Ito yung pagiging abala sa buhay na lumalalim, na dapat mayroon tayong tamang relasyon sa Diyos. So ito yung mahalaga na dapat nating bigyan ng pansin, sapagkat kapag tayo'y binibigyan natin, makilala natin ang Panginoon, makakaiwas tayo saan? Amen! Makakaiwas tayo sa kasalanan. At higit sa lahat, makakaiwas tayo sa stress. Dahil stress, tukso, pagsubok. So kaya nga, ito yung sinasabi na pagkilala natin ang Panginoon, makakaiwas tayo sa sobrang pag-aalala. Amen. Amen? Makakaiwas tayo sa stress. Di ba kapag nag-aalala, sunod yan stress. Pag na-stress, tigok. Depression. So kaya nga ito yung mahalaga na sinasabi yung tungkol sa kailangan natin, dapat wag tayo magpaka-stress. Kung tayo man ay nasa kalagayan ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Huwag nating isipin na tayo'y naandyan. Isipin natin na tayo ay makakalaya. Amen? Amen. Praise the Lord. Bakit tayo makakalaya? Dahil sa Panginoon. Bakit kayo makakalaya? Dahil kayo ay magiging mabuting tao na ngayon. So kaya nga, yan yung sinasabi sa banal na kasulatan, na maiiwasan natin ang stress kapag tayo ay may pagkilala sa Panginoon. Amen? Kaya nga, kailangan natin na gawin na ito'y isang paalala na ang mga mananampalataya ay gawin na makaiwas sa mga makamundong kayamanan, makamundong tukso, makamundong kasalanan. Amen? Amen. So wag na tayong mag-iisip ng mga makasalanan. Isipin natin, pagkilala natin ang Panginoon, maiiwasan natin na gumawa ng kasalanan. Dahil bakit? Mayroon na tayong banal na espiritu na magpapaalala sa atin, ay teka lang, may tama akong ugnayan sa Panginoon, kailangan hindi ako gumawa ng masama. Amen? So kaya, makakalaya kayo kasi hindi na kayo gagawa ng masama. Amen? Purihin ang Panginoon. Kaya ito yung halaga na makakaiwas na tayo sa stress. Lagi tayo may pag-asa habang nabubuhay. Amen? So kaya nga ito yung nag-aanyayan sa bawat isa sa atin na pag-isipan ng ating mga prioridad, na binibigyan din ang kalagahan ng pagpigil ng mga espiritual na kapahamakan kaysa mga makamundong mga pag-aalala. So kaya nga ito'y mahalaga na nagpapaalala sa bawat Kristiyano na unahin ang ating ugnayan sa Panginoon kaysa lahat ng mga mapagnasang mga ginagawa dito sa sanlibutan. Amen? Amen. So kaya nga ito'y mahalaga na sinasabi na tayo ay sa pamamagitan nito isang bagay ang tunay na mahalaga, na magkaroon tayo ng pagiging naruroon, na ang presensya ng Diyos ay nasa atin. Amen? Amen. Lord. So kaya nga, ayan ang Panginoon. So kaya nga, mayroon po akong challenge sa inyo. Di ba sabi ko may tanong ako sa inyo? Opo. 3 po ang sasagot, mayroong reward. Ano lang to? Parang, syempre kailangan natin na maging masaya kayo. Amen. So, amen. So, ang tanong po, sino po ang sasagot? 3 na gustong sumagot. Sino? Ayan. Sino pa? Ikaw? Tayo. Tayo ang sasagot. Tayo.
Oh, isa, dalawa, ikaw? Sino? Ang topic natin tungkol lang din sa ating pinag-aralan, pinag-anuhan ngayon, pinagnilay-nilayan. So, mayroon po kayong award sa akin, reward pala. So, ito ang katanungan. Nagsusuk-makeup ka bang makilala ang Panginoon? Isa-isa lang ha. Anahan muna natin ang tanong. So, at ipinakita ang kanyang katangian sa iyong buhay? So, ito yung katanungan. Nagsisikap ka bang makilala ang Panginoon at ipakita ang kanyang katangian sa iyong buhay? So, paano mo ito gagawin? Oo, una. Langit, malakaya, wala kay Kristo, hindi natawad, mabuhay na sa hilit, yung sila pamumuhay, manalangin ko sa kamay ko sa mga araw. Amen. Praise the Lord. Ito reward mo. Pasensya ka pambili ng kape. So, ikaw naman po. Same tanong. Ano po yung tanong kanina? Asa na ba yun? Nagsusumikap ka bang makilala ang Diyos at ipakita ang kanyang katangian sa iyong buhay? So, anong gagawin mo para maipakita mo ang katangian ng Panginoon? Para ikaw ay makalabas dito? Sisihan mo sa puso, yung pusong pagsisisi ang kasalanan mo at manalalig ka ng Panginoon ng puso din at lahat ng mga kasalanan mo hiling mo ng tawad sa Kanya. Amen! Anong gagawin mo rito para makalaya ka agad? Ang higit sa lahat, magpakabuti po kayo dito. Kasi kahit na anong panalangin natin, tapos gumagawa tayo ng kasalanan sa loob, nakikipag-awayan kayo dyan. So, hindi pa rin yan magiging kailangan, yung pagkakilala natin sa Panginoon, hindi na tayo magiging palaaway, hindi na tayo magiging makamundong mga pag-iisip, kundi nakatuon tayo sa salita ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating... Ano pa? Ito. Isa pa, iyon. Yung tulad din ng anong katangian na maipakita mo, anong mababagong katangian na maipakita mo na kasing katangian ng Panginoon dito sa loob na ito. Sumunod sa pananalig gumalang at ipakita ang nananalig sa Panginoon, manalangin tuwing gabi, bago matulog, at araw-araw magpasalamat sa Panginoon. Muli, pagsisihan lahat ng nagawang kasalanan, tayo na malaya pa at lumuod yung at magpakababa sa harap ng Panginoon sa Kristo habang nagbabasa ng ating Biblia. Amen! Pagkain ng Panginoon! Magaling po. Sa susunod na linggo, marami na makakalabas dito dahil mababait na. Amen! So, ayun, ito sa'yo. Ang pamasa. Pambili ng kape. Ito. May mga bago ba dito? Mayroon. Mayroon pala eh. Marami. O sige, tayo manalangin. Sundan niyo po yung panalangin ito para tayo po ay maging pamilya ng Panginoon. May bago din po dito. Okay, sige. So lahat po ng bago po dito. May bago din dito. Sa lahat po ng mag-pray po tayo para tayo po ay maging pamilya ng Diyos sapagkat hindi po tayo magiging pamilya ng Diyos kung hindi natin siya tatanggapin sa ating buhay. Amen? So, tayo po naman nalangin. Ama namin sa langit, sa pangalan ng Panginoon Kristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, Ama, maraming
Maraming salamat na ipinagkaloob mo ang Panginoon Jesucristo na siya ay namatay at muling nabuhay para sa aming mga kasalanan. Panginoong Hesus, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Mula noon hanggang sa ngayon. Sinasadya man ito or hindi sinasadya. Salamat sa pagpapatawad mo sa aking mga nagawang kasalanan. Mula sa oras na ito, ikaw na ang aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. At isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mga kapatid. Tayo po yung mga anak ng Diyos. Ngayon po, tayo po yung mga anak na ng Diyos sapagkat sinasabi nga po niya sa banal na kasulatan sa John 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa kanyang bugtong na anak ay pinagkalooban niya ng karapatan ng maging anak ng Diyos. So tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos. So kaya nga mahalaga na tayo mga anak na ng Diyos. So kaya tayo po'y manalangin. So ano man po yung mga panalangin nyo, maniwala po kayo na makakamtan nyo dahil sabi ng Panginoon, hindi siya gagawa ng himala kung hindi tayo mananampalataya. So kailangan natin na paniwalaan natin lahat ng gusto nating mangyari sa buhay. Pananampalataya ang susi upang makamtan natin ang lahat ng gusto natin. Na hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Amen? Amen. So kaya tayo manalangin sa Ama. Ako na lamang po ang mananalangin. Hindi, kami na lang. Ako na lang po ang magdadasal. Kung ano man po yung panalangin nyo, isa at puso't isa isip nyo habang ako'y nananalangin. Kung halimbawa may mga nararamdaman kayo sa inyong katawan, pag sinabi ko espiritu ng sakit, lumayas ka, banggitin niyo yung mga sakit na nararamdaman nyo at paalisin natin yan. Amen? So kaya nga, ito yung salita ng Panginoon na maniwala lang tayo dahil iyon ang kailangan. So manalangin po tayo. Yes, Father God, in the name of Jesus Christ, with the power of the Holy Spirit, salamat Ama sa bawat salita na ipinahayag mo sa bawat isa, na manatili sa bawat puso ng bawat isa, upang ang lahat ay laging magtatagumpay sa gabay na banal na Espiritu Santo na nagtuturo ng tamang direksyon upang mamuhay ang bawat isa ayon lamang sa iyong kalooban. Salamat Ama sa bawat salita, sa bawat narito Panginoon. Kayo po ang nakakaalam ng mga desire ng mga puso ng bawat isa. Salamat Ama na anuman ang mithiin ng bawat puso ng bawat isa. Salamat Ama na granted na sa bawat isa. At salamat Ama yung kanilang mga pamilya na nasa kanilang mga tahanan. Salamat Ama sa pagko-comfort sa bawat isa na ang bawat pamilya ay hindi mawawala ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Salamat Ama sa mga proteksyon na binibigay mo sa bawat pamilya, sa bawat na narito, Panginoon. Salamat sa divine protection na tanging kayo ang naggagabay sa bawat isa upang hindi sila magkasala, na hindi madagdagan ng mga kasalanang nakaaktibat sa kanila. Salamat Ama sa divine protection na pinapangalagaan mo, na tinuturo mo ang tamang direksyon upang sila ay laging matatag, laging punong-puno ng pag-asa at laging may pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat Ama sa pag-impart mo sa bawat isa na punong-puno sila ng pag-asa sa iyo, na hindi sila natitinag ang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat sa pag-comfort nyo, sa protection sa mga pamilya ng bawat isa na narito. At salamat Ama sa mga pagpapalang ipinagkaloob mo sa mga pamilyang ito, sa kanilang mga pamilya, sa kanilang tahanan. At salamat Ama sa pamamagitan ng latay ng Panginoon Jesucristo, ginagapos ko yung mga espiritu ng sakit. I bind you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lumayas kayo, mga espiritu ng sakit, espiritu ng ubo, sipon, lagnat, trangkaso, ginagapos ko kayo sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na taga Nazareth. Lumayas kayo sa mga tao rito in the name of Jesus Christ of Nazareth. Espiritu ng high blood, espiritu ng stroke, espiritu ng cancer or anumang mga sakit na narito sa lugar na ito, ginagapos ko
Inihagis ko sa Hades at huwag na kayong babalik pa sa mga tao ng Diyos right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lumayas kayo in the name of Jesus Christ of Nazareth at huwag na kayong babalik pa sa mga tao ng Diyos sa pangalan ng Panginoon Jesucristo na taga Nazareth. Sa pamamagitan ng kanyang latay, ang bawat isa ay magaling na. In the name of Jesus Christ of Nazareth, salamat Ama sa complete healing na natanggap ng mga tao dito. Thank you Father God. Salamat sa divine protection, sa good health, sa long life, at salamat sa pag-ibig na in-impart mo sa bawat isa. Salamat Ama na mabubuhay lamang ang bawat isa, na ikaw lamang ang aming kilalanin, na ikaw ang tagapagligtas, ikaw ang tagapagpagaling, ikaw ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng bawat isa. Salamat Ama. Pinagkakatiwala namin ang bawat isa na narito, Panginoon. Salamat, Ama. Sa iyo lamang ang papurit pa sa salamat sa pangalan ng Panginoon Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang salamat po sa inyo. So, God bless po. Thank you. Thank you, sister. Thank you, sister. Salamat din po. God bless po. Salamat po.